Maligayang pagdating sa Japex Recap. Malapit na. Hindi lang chef si Kiwai, siya rin ang may-ari ng isang maliit, ngunit hindi kapanipaniwalang sikat na restaurant na tinatawag na Mamoru. Kung tutuusin, parang isang normal na lugar na makakainan, ngunit sa totoo lang, ito ang numero unong lunch spot para sa ilan sa mga pinakabrutal na gangster sa Korea. Isang araw sa lalong madaling panahon, si Chile at ang kanyang partner, si Kang Pyo, ay tumawag. Nakatanggap sila ng isang order, at walang anumang pag-aalinlangan, nagmamadali silang lumabas upang hawakan ito. Ang kanilang destinasyon ay isang eskinita sa likod kung saan ang kapwa gangster na nagngangalang Poncho ay muntik ng bugbugin ng kalabang grupo. Pagdating nila, nataranta si Poncho dahil silang dalawa lang ang sumusulpot at umiwas sila ng tingin para magpahinga para sa rescue mission. Doon natin malalaman ang katotohanan. Ang tatlong ito ay hindi ordinaryong miyembro ng gang. Sila ang underboss ng isang makapangyarihang gang na tinatawag na Segunda. At ngayon ay oras na para magtrabaho sila bilang isang gang. At ang sumunod ay isang brutal at matinding gang fight na yumanig sa buong lugar. At dyan nagsisimula ang lahat. Ito si Boss. Kalaunan ng gabing iyon, ang kanilang boss, si Daiso, ay nag-treat sa kanila sa hapunan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa isa sa mga karibal na gang ng Chicago. Habang kumakain, sinabi niya sa kanila na ang kanilang organisasyon ay napakalapit sa pagkontrol sa buong Korea. Kaunti na lang ang mga teritoryong natitira sa mga kamay ng ibang grupo, kabilang ang isang daungan at nightclub na pinamamahalaan ng isang lalaking nagngangalang shop sa tradisyonal na pamilihan sa lungsod. Mula doon, nagsimula silang magplano ng kanilang mga susunod na galaw. Pagsapit ng umaga, hindi na sila nag-abala pang dalhin ang kanilang mga nasasakupan. Sabi ng tatlong underboss, isa-isa nilang isasagawa ang bawat misyon para sa gawaing ginawa ng isang grupo ng maliliit na away sa kalye kung saan-saan at hindi maiiwasan ang kaguluhan. Oh, nahuli mo silang lahat? Ay! Oh! Hindi nagtagal hanggang sa tuluyang magtagumpay ang C-Group na sakupin ang lahat ng underworld ng Korea. Sa araw na yon, sila ay ipinatawag upang makipagkita sa isang mataas na ranggo na si Sam para sa isang opisyal na handover. Na ngayon ay kinikilala bilang ang pinakamalaking gangster boss sa bansa. Bilang gantimpala, binigyan siya ni Sam ng isang malaking gusali ng opisina upang magsilbing bagong punong tanggapan ng Singapore. Nang walang pag-iisip, tinanggap ito ni De Soto at ipinagdiwang ang napakalaking tagumpay na ito kasama ang kanyang pinakatapat sa ilalim ng mga amo. Lumipas ang 10 taon. Ang buhay ay mukhang ibang-iba ngayon sa ilang panahon. Ang kanyang restaurant sa salamin ay naging mas matagumpay sa tulong ng kanyang asawa at ng kanyang katulong, isang binata na nagngangalang ECU. Nagagawa niyang suportahan ang dose-dosenang mga empleyado na nagtatrabaho doon. Isang partikular na araw ay nagiging, lalo na abala dahil ang mga kinatawan mula sa Hana Bank ay nakatakdang bisitahin at siyasatin ang lugar. Sa lalong madaling panahon, si Chile ay nagpaplano na mag-apply para sa isang pautang upang mapalawak niya ang negosyo at mapalago pa ito. Hindi nagbabayad sa katoksayong pinto. June, malapit na. Ang mga tao mula sa Hana Bank ay malinaw na nasisiyahan sa pagkain. Masaya silang kumakain at sa huli ay may kaunting curiosity, tinanong nila kung ano ang secret recipe. Mahinahon, linggo, ipinaliwanag ng kanyang asawa na gumagamit lamang sila ng mga simpleng tradisyonal na sangkap. Walang magarbong sa lahat. Ang mga bangkero ay nabigla na ang isang bagay na napakasimple ay makakatikim ng ganito kasarap. Sa huli, nangangako silang aprubahan ang utang, ngunit may isang mahalagang kondisyon. Sa lalong madaling panahon, siya at ang kanyang asawa ay hindi dapat masangkot sa anumang gawaing kriminal. Nang marinig na ang mag-asawa ay makakatingin lamang sa isa't isa sa isang sandali, na nagbabahagi ng isang awkward na katahimikan noong gabing iyon, na puno ng tensyon ang bahay nang makipagtalo si Tai sa kanyang asawa. She is frustrated dahil even after all these years, kasali pa rin siya bilang isang gangster underboss. Ang masama pa nito, madalas na kumakain ang kanyang crew sa restaurant ng libre, na kung minsan ay humahantong sa pagkalugi sa pananalapi. Di nagtagal, sinubukan ni Tai na ipagtanggol ang kanyang sarili, iginiit na ang mundo ng gangster ang nagdulot sa kanya ng tagumpay at katayuan. Biglang natigil ang kanilang pagtatalo nang pumasok ang kanilang anak na babae, na ngayon ay si Mini. Walang pag-aalinlangan, bigla siyang nangikil ng pera sa mga miyembro ng gang na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Parehong nag-freeze ang mga magulang na nakikita ang kanilang matamis na anak na kumikilos tulad ng isang batikang kriminal na nag-iwan sa kanila na masindak at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Kinaumagahan, hindi nagtagal, hinatid ng Tai ang mami sa paaralan. Habang nasa daan, sinubukan niyang makipag-usap at tanungin kung sino ang kanyang matalik na kaibigan. Sa halip, nagtatanong siya ng isang simpleng tanong. Ano ang kaibigan? Tinamaan siya ng husto ng sandaling iyon. Agad na bumangon ang guilt sa kanyang dibdib at nagsimula siyang magtanong sa lahat. Bilang kanyang ama, bigla niyang napagtanto na maaaring nabigo siyang bigyan siya ng isang normal na pagkabata. Pagdating nila sa school, ang katotohanan ay nagiging mas malinaw. Hindi nagtagal ay nanood ng Tai dahil ngayon ay iba ang pakikitungo kay mami ng ibang mga bata. Ang eksena ay nagpipilit sa kanya na alalahanin ang mga salita ng kanyang asawa at muling isaalang-alang kung ang buhay gangster ay nagkakahalaga ng panganib sa kinabukasan ng kanilang anak na babae.
Samantala, sa ibang lugar, hindi maganda ang takbo ng buhay para kay Desu. Sinusubukan niyang mag-apply para sa isang pautang sa bangko upang mapalago ang kanyang negosyo, ngunit agad na tinanggihan ang kahilingan dahil sa kanyang reputasyon bilang boss ng krimen. Sinusubukan niya ang lahat upang kumbinsihin ang mga ito, kahit na ibinaba ang kanyang pride, ngunit walang nagbabago sa desisyon. Ang pagtanggi ay pinal. Hindi nagtagal ay dumating si Tai sa tamang oras para pakalmahin siya. Halika na. Ikaw, ako. Yung nasa barko mo kanina. Pupunta si Thomas. Sa pagsapit ng gabi, sa wakas ay nagbubukas ang araw na si Su. Inamin niya na ang pagiging pinakamakapangyarihang gangster sa Korea ay hindi kasing kaakit-akit gaya ng inaakala ng mga tao. Walang lehitimong negosyo ang gustong makipagtulungan sa kanya. Sa tuwing may gulo, siya ang laging sinisisi. Ang pressure ay napakalaki at umaasa siya sa gamot para lang mapanatili ang kanyang sarili na balanse sa pag-isip. Hindi nagtagal, tahimik na nakikinig si Tai, pagkatapos ay nag-abot sa kanya ng isang sobre. Sa una ay iniisip ni Esu na ito ay kawanggawa at nakakaramdam ng iniinsulto. Ngunit hindi nagtagal ay ipinaliwanag ni Tai na ito ay hindi pera. Ito ang kanyang resignation letter. Labis na ikinagulat ng balita si Desu kaya't likas niyang inabot ang isang punyal. Ilalagay ko ang pera sa kanila. Lahat ng mga tiket hanggang sa lahat sila ay yo. Ngunit sa halip na gamitin ito, iniabot niya ito sa Tai na ang talim ay higit pa sa isang sandata. Isa itong sagradong simbolo ng otoridad sa grupong ito ng gang. Ang sinumang may hawak nito ay nagiging hindi mahipo sa pamamagitan ng pagbibigay nito. Ang Desu ay nagpapakita ng tiwala at paggalang. Sa kaibuturan niya, nais niyang mamuhay ng matiwasay tulad ng katiyakan. Ngunit hindi niya mapapayagang magdusa ang kanyang asawa at mga magiging anak dahil sa kanyang posisyon. Pag-uwi ni Son, agad siyang yakap ng kanyang asawa sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Parang magsisimula na ang bagong kabanata. Tinitingnan nila ang Mimi habang mapayapa itong natutulog at pareho silang naniniwala na ang pagbabagong ito ay magbibigay sa kanilang anak ng mas maliwanag at mas ordinaryong buhay. Ngunit kapag ang pag-asa ay nagsimulang lumago, ang lahat ay gumuho. Kinabukasan sa punong tanggapan ng Singapore, masamang balita ang naghihintay. Inanunsyo ni Sam na si Desu ay natagpo ang patay sa kanyang pribadong silid. Walang nakakaalam kung bakit siya nakagawa ng ganoong marahas at nakakasakit na pagpili. Hindi nagtagal pagkatapos kumalat ang balita, ang hepe ng pulisya na si Chon Sik ay dumating sa punong tanggapan. Simula noon, si Tai ang huling taong nakitang kasama ni Desu. Hinihiling niya sa kanya na ipaliwanag ang lahat ng nangyari kanina sa araw na yon. Sa lalong madaling panahon kumuha ng maingat na paglalakad sa kanya sa bawat detalye. Matapos marinig ang paliwanag, lahat ay naghihinuha na si Desu ay tiyak na umabot sa kanyang limitasyon at hindi na niya kayang dalhin pa ang bigat ng pamumuno. Sa paglipas ng mga araw, dumarating ang mga pulutong ng mga miyembro ng gang mula sa buong rehiyon upang magbigay galang. Mabigat ang atmosphere. Walang mas mahirap kaysa kay Ponho, na palaging nakikita si Desu bilang higit sa isang pinuno. Para sa kanya, pamilya siya bilang pangalawa sa utos, handa si Poncho na umahon at managot sa lahat ng naiwan. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang hindi inaasahang problema. Ganyan sa ganitong sitwasyon tayong lahat ay magkakilala. Tinatawag itong .com boom. Ang mga libangan ng mga batang nagde-devote sa detached Desu na ito ay nag-iwan ng napakalaking utang. Agad na tumahimik ang kwarto. Walang nakakaalam kung sino ang dapat managot para protektahan ang reputasyon ng gang. Ang mga nakatataas ay nagpasya na ang tanging solusyon ay ang maghanap ng bagong pinuno na kakayanin ang lahat ng iniwan ni Desu na hindi natapos. Nang gabing iyon, nagsagawa ng saradong pagpupulong si Sam at ang nangungunang konseho upang talakayin ang mga potensyal na kahalili. May 3 kandidato. Ang una ay si Kyungpyo. Maaasahan, walang takot at binuo na parang tangke na walang iba kundi isang baseball bat. Maaari niyang ibagsak ang sinuman sa kanyang landas. Ang problema lang ay nakakulong pa rin siya at hindi na siya makakalaya. Ang pangalawa ay Poncho. Siya ay masigasig at determinado ngunit walang suporta mula sa pamunuan. At ang huling kandidato ay si Tai. Naniniwala si Sam na siya ang pinakaperpektong pagpipilian. Mula sa kanyang pananaw, sa lalong madaling panahon si Tai ay walang mga kahinaan. Kinaumagahan, nag-iba ang mga bagay sa loob ng ilang oras. Siya at ang kanyang asawa ay pumunta sa Hana Bank upang i-finalize ang investment agreement para sa kanilang pagpapalawak ng restaurant. Siya ay nasasabik at handa ng pumirma. Ngunit habang binabasa niya ang mga tuntunin, isang bagay na nakakagulat ang lumitaw. Kung siya ay napatunayang sangkot sa kriminal na aktibidad o konektado sa mga operasyon ng gang, dapat niyang bayaran ang utang ng 5 beses sa orihinal na halaga. Halos sumabog ang init ng ulo niya. Naiinsulto siya na parabang ang mga gangster ay otomatikong tinatrato bilang mas mababang mamamayan. Sa kabutihang palad, ang kanyang asawa ay pumasok at pinakalma siya bago ang mga bagay-bagay ay hindi makontrol. May gagawin si Artemisia dyan. Nagiging opisyal ang kasunduan at naging pangunahing mamumuhunan ang Hana Bank sa kanyang pag-ugali sa negosyo. Sa sandaling ang lahat ay tila nahuhulog sa lugar, si Sam ay naghahatid ng isa pang bomba.
Sa gabing iyon, sa lalong madaling panahon, inaasahang makakatagpo niya ang senior counsel at ihanda ang kanyang sarili bilang susunod na potensyal na pinuno ng Singapore. Pagdating ng gabi, mahigpit na tinanggihan ni Tai ang alok. Gusto niya ng mapayapang buhay at tumangging ilagay sa panganib ang negosyo at kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit ang konseho ay patuloy na nagtutulak. Walang mas mahusay na mga kandidato. Ang isa sa kanila ay nagmumungkahi pa na maaari niyang pamunuan ang gang at patakbuhin ang kanyang restaurant nang sabay-sabay na parabang hindi big deal ang pagjobling ng dalawang magkaibang mundo. Si Panelo, feeling overlooked, argues that he is capable pero walang nagseryoso sa kanya. Ako ay nagdungking at ang talakayan ay tumatagal ng ilang oras nang walang konklusyon. Sa wakas, nagpasya si Sam at ang konseho sa isang pangwakas na solusyon. Sa 3 araw, magkakaroon ng ganap na halalan. Ang bawat kandidato ay magkakaroon ng isang pagkakataon upang kumbinsihin ang mga miyembro kung bakit sila karapat-dapat sa titulo. Sa kabilang banda, ang oras ay umuusad at ang araw ng pangangampanya ay malapit nang dumating. Nauna na si Tai. Sa halip na mga talumpati o marangyang pangako, lumalakad siya na may dalang mga tray ng pagkain para sa lahat. Agad na umilaw ang mga miyembro ng gang. Ang kanyang pagluluto ay palaging maalamat at muli, ang bawat isang plato ay nagpapatunay nito. Nang may kumpiyansa, ipinaliwanag niya na kung hindi siya iboboto ng karamihan, papakainin niya ang lahat araw-araw ng libre. Sunod naman ay Panho's turn. Humakbang siya nang may maalab na sigasig, handang magpahanga. Pero walang pumapansin. Walang nagre-react. Napagtantong hindi gumagana ang kanyang diskarte, mabilis na sinubukan ni Panho na baguhin ang kanyang diskarte. Ang immigrant. Kahit tungkol dito bago ang pagbabago ng anti-Islam Danish na patatas ng manok. Samantala, ganap na nakaka-relax ang pakiramdam ni Son. Sa isip niya, walang paraan na manalo siya ngayong eleksyon at iyon lang ang nagdudulot sa kanya ng kapayapaan. Ang kanyang restaurant ay umuunlad. Gustong-gusto ng mga tao ang kanyang pagkain at masarap sa pakiramdam ang buhay. Ngunit ang katahimikan na yon ay hindi nagtatagal. Isang empleyado niya ang sumugod sa kanya na may dalang balita. Ang mga resulta ay wala at laban sa lahat ng inaasahan. Di nagtagal, nanalo na ang Tai. Siya na ngayon ang nahalal na boss ng Scopa. Kinaumagahan, ang katotohanan ay mas matindi pa. Mariing pinaalalahanan siya ng kanyang asawa na hindi nito susuportahan ang pagbabalik sa mundo ng gangster, lalo pa ang pagiging pinuno nito. Nang marinig din yon sa lalong madaling panahon, nagsimulang mag-isip ng anumang posibleng paraan upang makataka sa kanyang bagong responsibilidad. Pagkatapos ay naaalala niya kung si Kung Pio ay orihinal na isa sa mga karapat-dapat na kandidato, ngunit hindi siya isinasaalang-alang dahil siya ay nasa kulungan pa. Dahil may bagong planong nabubuo sa kanyang isipan, hindi nagtagal, dumiretso si Tai sa parehong bangko kung saan minsang nagtangka si Desu na kumuha ng pautang. Matapang siyang humihingi ng 1 bilyong won nang hindi nag-aalok ng anumang collateral. Gaya ng inaasahan, agad na tinanggihan ng bangko ang kanyang kahilingan. Iyon ay kapag malapit ng simula ng Tai ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Gumagawa siya ng kaguluhan sa loob ng gusali, nagdudulot ng eksena, at natamaan pa ang isang bank clerk. Ang mga sistema ng pagsubaybay na inilagay sa mesa ay kalaunan ay nahijack. Pagdating ng mga pulis, busyang umamin at iginiit na arestuhin siya. Ngunit pagkatapos suriin ang lahat, idineklara ng mga otoridad na siya nga ang biktima at sa halip ay nangangailangan ng proteksyon. Hindi nagtagal, dumating na naman si Chief Chonsik. Hindi nagtagal, ipinaliwanag ni Tai ang sitwasyon ng detalyado. Ngunit imbes na hulihin siya, tumanggi si Chon dahil kung maya-maya ay mapunta si Tai sa kulungan, magsasara si Mamora at mawawalan ng paboritong kainan si Chonsik. Hindi nagtagal, dumating ang malaking araw. Magsisimula na ang seremonya ng halalan. Ang mga miyembro mula sa bawat rehiyon ay nagtitipon upang bumoto. Kapag ang bilang ay ipinahayag, ang mga resulta ay napakalaki. Noong Hunyo, Joe Parnell. Bukas ng gabi, mga 1-0, 0-0-0 sa may-ari. Hindi nagtagal ay nakatanggap ang Tai ng 328 boto, habang 2 lang ang natanggap ni Panho. Malamang mula sa kanyang sarili at sa lalong madaling panahon si Tai Sam ay sumulong, handa ng opisyal na ipahayag ang bagong boss. Ngunit bago niya matapos ang mga pinto, bumukas ito. Namimiss ang ina ni Hong Kong at ang balo ni Desusu na bumagyo sa loob. Tumanggi siyang tanggapin ang mga resulta ng halalan. Para sa kanya, ang tanging karapat-dapat na kahalili ay ang kanyang anak. Ibinunyag niya na nakalabas na si Kang Pio sa kulungan at ngayon ay karapat-dapat na siyang pamunuan si Scuba Kong. Si Pio ay dinala at binigyan ng entablado ng may pagnanasa at kumpiyansa. Sinimulan niya ang kanyang talumpati na nagbabahagi ng kanyang pananaw para sa kinabukasan ng gang. Ngunit kapag inaasahan ng lahat na humingi siya ng suporta, ginagawa niya ang hindi inaasahan. Inirerekomenda niya sa lalong madaling panahon ang isang bagay na mali ay maaaring makita sa lalong madaling panahon. Matapos mapanood si Kang Pio na tumakas. Di nagtagal, nagpasya si Tai na gusto rin niyang lumabas, ngunit tumanggi si Sam na paalisin siya ng ganoon kadali. Kung sa lalong madaling panahon Tai ay talagang nais na magbitiw. Kailangan niyang ibalik muna si Kang Pio. Samantala, nakarating na si Kung Pao sa kanyang dance studio. Wala siyang interes na maging boss ng gangster.
Ang kanyang puso ay pagmamay-ari ng tango, isang pagsinta na nagsimula noong siya ay nasa likod pa rin ng mga rehas. Habang nagsasanay siya ng tuluyang nawala sa ritmo, bigla niyang napagtanto ang kanyang ina, at hindi nagtagal ay nagpakita na si Tai. Sa halip na magpanik, ipinagmamalaki niya ang kanyang husay sa pagsayaw, umiikot at kumikilos ng may kumpiyansa. Galit na galit ang kanyang ina. Hindi niya matanggap ang ideya ng kanyang anak na pumili ng pagsasayaw kaysa sa pagmamana ng kapangyarihan. Ngunit nakapagdesisyon na si Kang Pyo. Lumipas ang oras at sa wakas ay dumating na ang araw ng kanyang Big Tango audition. Naglakbay si Kang Pyo ng buong kumpiyansa, kumbinsido na ito na ang kanyang sandali. Ngunit bago siya makarating sa entablado, hindi nagtagal, nagpakita ang mga miyembro ng gang ni Tai upang pigilan siya. Maaari bang tumugon si Pyo sa tanging paraan na alam niya kung paano siya lumaban habang sumasayaw, turning tango moves into combat. Kahit papaano ay nagawa niyang talunin silang lahat. Nang sa wakas ay tumuntong na siya sa yugto ng audition, handang patunayan ang kanyang sarili. Ang mga hukom ay nagsabi sa kanya na siya ay huli at agad na hindi siya kwalipikado. Nawasak at galit. Hindi nagtagal ay nakita ni Kang Pyo si Tai na nanonood mula sa malayo at ipinapalagay na bahagi ito ng isa pang pamamaraan. Samantala, sa daungan, natapos ng Tiger ang paghahatid ng pagkain mula sa salamin. Ngunit sa halip na bumalik, nakipagkita siya kay Chon-sik, na kaswal na nangingisda. Narito ang katotohanan tungkol kay Tiger, na nagsiwalat na siya ay isang lihim na ahente na itinalaga upang imbestigahan ang trafficking ng droga sa mga gang. Ang kanyang misyon ay subaybayan at iulat ang lahat ng may kaugnayan kay Son Tai. Ibinahagi niya ang kanyang pinakabagong mga natuklasan, ngunit tumangging paniwalaan siya ni Chon-sik. Napakaraming maling ulat ang ginawa ng Tiger sa nakaraan, at ang isa pang pagkakamali ay maaaring magdulot kay Shunsuke ng kanyang buong karera. Higit pa rito, ang katotohanan na si Emmer Trump ay nagbawas sa Mamoru Sunday ay nagbubukas ng restaurant gaya ng nakasanayan sa mga customer na papasok at umorder ng maraming pagkain. Magtatrabaho na ang staff at hindi nagtagal ay buong pagmamalaki ni Tai na humingi ng feedback. Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, ang parehong mga customer ay biglang bumagsak dahil sa pagkalason sa pagkain. Nagulat ang hotel. Hindi nagtagal, nagmamadaling pumunta si Tai sa kusina. May hinala siyang mali sa mga sangkap. Nang suriin niya, nalaman niyang sira na ang manok na ginagamit sa mga ulam. Pagbalik niya sa dining area, natagpuan niya si Kang Pyo na naghihintay ng mahinahon. Malinaw ang mensahe. Ito ay paghihiganti. Mabilis na kumalat ang pinsala. Ang mga reklamo ay bumaha, ang social media at ang reputasyon ng restaurant ay gumuho sa magdamag. Nang sumunod na gabi sa daungan, pinalakas ng galit at kahihiyan. Hindi nagtagal, hinarap ni Kilay si Kang Pyo sa harap ng mga leader ng gang na pinapanood ko noon. Isang brutal na labanan ang sumiklab at umiikot sa kawalan hanggang sa mahulog ang dalawang lalaki sa ilog. Maririnig mo lahat ng lalaki. Kumalat ang balita sa buong bansa. Dalawa sa pinakamalakas na kahalili sa trono ng Singapore ang ipinapalagay na patay na. At nang walang mga bangkay na nakuhang muli, ang bansa ay nabigla. Nang wala na ang dalawang kandidato, ang posisyon ng pamumuno ay otomatikong pumasa sa bansang Hapon. May gusto man o hindi, may bagong boss ang Singapore. Habang naniniwala ang buong bansa na wala na sila, ibang-iba ang katotohanan. Sa The Hidden Backroom ng Mirror Restaurant, sa lalong madaling panahon ang Tai at mga kabataan ay buhay at maayos. Ginawa nila ang lahat mula sa dramatikong pagkahulog hanggang sa nakakumbinsi ng mga sugat. Pati si Kung Pao ay nagsaksak. Maingat na itinanghal si Mark sa tulong ni Tiger. Gusto mo bang dumikit sa mga kamay ng isang taong hiniwa? Napakaganda o napanood? Ang plano ay gumana ng perpekto sa pamamagitan ng pagkawala. Iniwasan nilang mapilitan sa pamumuno habang sila ay nagpapahinga. Sa wakas makakahinga na. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok sina Sam at Pancho sa restaurant sa kalagitnaan ng gabi. Nabigla. Hindi nagtagal, mabilis na nagtago at nakinig sina Tai at Kang Pyo. Ang sumunod ay isang nakakagambalang pag-uusap. Inihayag ni Sam ang isang lihim na itinatago niya sa lahat ng oras na ito. Siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni De Souza. Ang dating amo ay hindi kailanman nagbuwis ng sariling buhay. Ginawa ito ni Sam. Magic at sobrang nakakahawa. Pagkatapos ay pinipilit niya si Ho, nagtatanong kung tutulungan ng Singapore ang kanyang malawakang operasyon ng droga. Kung tumanggi si Pano, pahiwatig niya na kapareho niya ang kapalaran ni Desu. Malapit na marinig ito. Halos bumagyo si Tai sa galit, ngunit nagawang pigilan siya ni Kang Pyo at Tiger sa tamang oras. Bumalik sa kanilang pinagtataguan, nagsimulang magpanik si Kang Pyo. Hindi sila maaaring pumunta sa pulis habang nagpapanggap na patay na. Iyon ay sa lalong madaling panahon Tai casually magbunyag ng isa pang sikreto. Hindi lang katulong ang Tigre. Isa siyang undercover officer. Ipinaliwanag sa iyo ng Suontel na matagal na niyang kilala ang Tigre na madalas nakalimutang itago ang kanyang uniforme ng pulis na naging dahilan kung bakit ito masakit. Sa halip na ilantad siya sa lalong madaling panahon, pinili ni Tai na panatilihin siyang malapit at magpakain ng maling impormasyon upang iligaw ang mga pagsalakay ng pulisya. Inamin pa niya na palihim niyang ibinaba ang baril ni Tiger ilang araw na ang nakakaraan para lang maging ligtas. Ngayon silang tatlo ay may misyon.
Ilantad si Sam at ang kanyang operasyon at ang Avenged Disu. Ang problema lang ay ebidensya. Alam nila ang katotohanan, ngunit kailangan nila ng patunay. Iyon ay kapag Tiger, sa wakas ay humakbang kapasulong ng may kumpiyansa. Ibinunyag niya na ang kanyang buong katawan ay nilagyan ng mga nakatagong kamera na pinutol ang bawat salita na narinig nila kanina ay malinaw na naitala at maaaring magsilbing matibay na ebidensya. Kinaumagahan, puno ng pananabik, nagmamadali si Tiger upang iulat ang lahat kay Chon na may sakit. Pero imbes na purihin ay nagsara na siya agad. Ang kanyang mga naunang nabigong ulat ay sumisira sa kanyang kredibilidad at pagkakataon. Tumangging seryosohin siya. Pinalayas pa si Tiger sa opisina. I wonder kung anong meron sa kanila. Nadurog ang puso. Mabilis siyang bumalik. Sina Riley at Kang Pyo, parehong lalaki ang naghihikayat sa kanya na nagpapaalala sa kanya na ang misyon ay mas malaki kaysa sa ego o kahihiyan. Magkasama, nagsimula silang magplano ng kanilang susunod na hakbang. This time, hindi na sila asa sa pulis. Sila mismo ang magpapabagsak kay Sam at sa kanyang buong operasyon. At kung magtagumpay ito, maaaring mabawi ng Tiger ang kanyang reputasyon at maging opisyal na lagi niyang inaasam. Dumating sa wakas ang araw na pinaghahandaan nila. Ito ang sandali kung kailan tutulungan ng Singapore si Sam sa isang malaking transaksyon sa droga. Pumasok si Tiger sa kanyang undercover na papel na nagpanggap bilang isang driver at nakikisama sa gang. Bago umalis, ibinahagi niya ang kanyang live na lokasyon sa mga taong Thai at kung na nakaposisyon na sa paghihintay. Nang makarating si Tiger sa tagpuan, tahimik niyang pinagmamasdan ang lahat. Nire-record ang lahat sa pamamagitan ng maliit na kamera na nakatago sa buton ng kanyang shirt. Ang kanyang kakaibang pag-ugali ay nagsimulang maghinala kay Poncho. Ngunit lumipas ang sandali at walang naglalantad sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Poncho si Tiger na subukan ang mga gamot sa harap niya. Panic hit. Walang ideya si Tiger kung ano ang dapat niyang gawin. Trying his best to improvise. Ginagawa niya ang pinakamasamang posibleng bagay. Kumakain siya ng droga. Sa loob ng ilang minuto, ang mga epekto ay kick-in. Ngunit lumubog sa kanyang sariling kalahating malay at disoriented, Tiger ay gumawa ng isang bagay na mas walang ingat. Nagsisimula siya ng live na broadcast sa social media at direktang ipinadala ito kay Chon na may sakit bilang ebidensya na pinalakas ng kumpiyansa at pagkalito. Sinisikap niyang arestuhin ang lahat sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang kamay na parang baril, tuluyang nakakalimutan na ang kanyang tunay na sandata ay diskargado at wala sa kanyang pagkakahawak. Sa kabutihang palad, sa lalong madaling panahon, sina Tai at Kang Pyo ay sumabog sa eksena sa tamang oras bago nakipag-away. Hindi nagtagal, nagtanong si Tai ng isang simpleng tanong. Sino gusto ng libreng tanghalian habang buhay? Kaagad, higit sa kalahati ng mga miyembro ng gang ang pumanig at sumama sa kanya. Ang sumunod ay kaguluhan habang ang magkabilang panig ay nagsasagupaan sa isang malawakang labanan. Ang Aethay, sa tingin mo? Di nagtagal, nakita ni Kang Pyo ang kanyang sarili ng harapan ni Poncho. Sa pagkakataong ito, tinatapos niya ang labanan sa hindi inaasahang paraan, tinatapos siya gamit ang kanyang signature tango fighting style. Tama lang. Samantala, sa lalong madaling panahon, si Tai ay nagpapatuloy na sumusulong na nananaig sa lahat ng nasa kanyang landas. Ay! Sa panahon ng kaguluhan, tinangka ni Sam na makawala dala ang isang maleta na puno ng pera at droga. Hinarangan ni Kang Pyo ang kanyang pagtakas na pinipilit siyang magpalit ng direksyon para lang tumakbo diretsyo sa malapit na makorner. Sinubukan ni Sam ang isang huling diskarte. Nagbigay siya ng emosyonal na pananalita na sinusubukang umapela sa nostalgia at panghihinayang, inilagay ang maleta sa lalong madaling panahon sa kanyang mga paa na parang sumusuko. Ngunit sa lalong madaling panahon, ibinabanitay ang kanyang bantay. Hinampas siya ni Sam at sinaksak. O kaya naniniwala siya. Di nagtagal ay naplano na ito ni Tai. Salamat sa isa sa mga kagamitang proteksyon ng Tiger, walang nagagawa ang saksak. Agad niyang dinaig si Sam at pinigilan siya gamit ang simbolikong dagger na minsang ibinigay sa kanya ni Dae-su. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Chon Sik na may dalang backup. Tumingin siya sa paligid at tinanong kung sino ang tunay na pinuno ng grupo. Muli silang dinadala sa mga doktor. Nang marinig lamang ito, tahimik na umalis si Kang Pyo, ipinaliwanag na mayroon siyang klase ng tango na dadaluhan. Iyon ay umalis na lamang sa pagtayo na ang lahat ay nanonood. Sa lalong madaling panahon siya ay gumawa ng isang pangwakas na desisyon. Tinutunaw niya hanggang doon. Tinanggap ng mga miyembro ang anunsyo at naghahanda sa kanilang magkahiwalay na paraan. Gayunpaman, nakikita pa rin nila sa lalong madaling panahon si Tai bilang kanilang pinuno at nangangakong babalik sa tuwing tatawag siya. Hanggat kasama ang tanghalian, lumilipas ang oras. Kalaunan ay napromote si Tiger sa papel na lagi niyang pinapangarap na maging Chief of Police ng Korea. And with that, nagtatapos ang kwento. Kaya ang moral ng kwento ay, kung ang buhay ay nagiging magulo, pekin ang iyong kamatayan, magluto ng masarap na pagkain at mag-alok ng libreng tanghalian, dahil tila yon ang lumulutas sa lahat.